Hindi katulong ang nanay ninyo. Ang manugang para sa 70 kaarawan ng sarili niyang ina ay nagplano ng isang 7 araw, sais, gabing bakasyon sa El Nido, Palawan. Pero para sa 70 kaarawan ng kanyang biyenan, isang simpleng kainan lang sa isang samgyupsal sa kanto ang gusto niyang mangyari. Pagkatapos ng 10 taon na pagtrato sa kanya na parang isang kasambahay, ang 70 taong gulang na biyenan ay sa wakas sumabog. Sa mismong araw na umalis ang pamilya ng kanyang anak para sa kanilang bakasyon sa Palawan, agad na pumunta ang biyenan sa isang real estate agent at inilagay ang bahay para sa isang rush sale. Anong pagkabigla kaya ang naghihintay sa mag-asawa pagbalik nila mula sa Palawan? Pindutin lamang ang subscribe at like button para mas marami pa kayong marinig na mga ganitong kwentong nakakaginhawa. Ngayon, simulan na natin ang kamanghamanghang kwento ng pagbangon ni Lola Elena Cruz. Ang pangalan ko ay Elena Cruz. 70 taong gulang na ako ngayong taon. Mahigit 10 taon na rin mula nang pumanaw ang aking asawa. Mula noon, kasama ko nang naninirahan ang bunso kong anak na si Marco, ang asawa niyang si Maricel, ang apo kong high school na si Paolo at ang apo kong elementary na si Angela. Ang panganay kong anak na babae, si Ana, ay nasa Canada dahil sa trabaho ng kanyang asawa, kaya 1 o 2 beses lang sa isang taon kami nagkikita. Araw-araw, 5:00 pa lang ng umaga ay gising na ako. Isang nakasanayan na sa loob ng mahigit 40 taon. Tahimik akong babangon at pupunta sa kusina kung saan magsisimula ang aking pang-araw-araw na laban. Una, kailangan kong ihanda ang baon ng mga bata. Si Paolo ay pihikan sa pagkain kaya kailangan kong piliin ang ulam niya, habang si Angela naman ay hindi kumakain ng maanghang kaya kailangan ko siyang ipagluto ng hiwalay. Pagkatapos, ang almusal naman ng aking anak at manugang. Kailangan kong ihanda ang maintenance na gamot ni Marco para sa high blood at si Maricel naman ay laging humihiling ng espesyal na pagkain dahil nagda-diet daw siya. Pagkahain ko ng almusal, 6:30 na ng umaga. Isa-isang magsisibangon ang pamilya. Ma, naplantya niyo na po ba yung damit ko? Ma, na-check niyo po ba yung mga gamit ng mga bata sa school? Ganyan ako tawagin ni Maricel. Ma, masasabi mong may respeto pa rin, pero ang tono at ang kilos niya ay ibang-iba. Pagkatapos mag-almusal at maghugas ng pinggan, 8:00 na. Pagkaalis ng mga bata papuntang eskwela, doon magsisimula ang tunay na gawaing bahay. Maglalaba, maglilinis at maghahanda para sa tanghalian. Si Maricel ay pumapasok sa trabaho ng 9:00 ng umaga at umuuwi ng 6:00 ng gabi. Si Marco naman ay mas gabi pa, karaniwan ay 8:00 na nakakauwi. Sa pagitan ng mga oras na iyon, lahat ng gawaing bahay ay nasa aking balikat. Mag-isa lang akong nanananghalian at pagdating ng hapon, kailangan ko nang maghanda para sa pag-uwi ng mga bata. Maghahanda ng merienda, tutulong sa kanilang takdang aralin at ihahanda sila para sa kanilang mga tutorial. Pagpatak ng 6:00 ng gabi, isa na namang digmaan ang magsisimula. Kailangan kong ihanda ang hapunan para sa buong pamilya. Pagdating ni Maricel galing trabaho, ito agad ang unang bungad niya. Ma, ano pong ulam natin ngayong gabi? Hindi naman po yung kapareho ng kahapon, di ba? Araw-araw, iba't ibang menu ang hinihiling niya. Ang mga bata ay ganoon din kapihikan. Lola, gusto ko po ng fried chicken ngayon. Lola, ako po pizza na lang. Tapos, sasabayan pa ni Maricel. Ma, order na lang po kayo ng gusto ng mga bata. Gamitin nyo na lang po yung allowance nyo para sa delivery fee. Sa allowance ko pa raw kukunin. Ang buwanang allowance na natatanggap ko ay 10,000 piso. At kahit iyon, halos maubos din sa pambayad ng school fees ng mga bata, mga school supplies at kung ano-ano pa, kaya kakarampot na lang ang natitira sa akin. Pagkatapos kumain ng hapunan, hugasan na naman ng pinggan. Ang pagpapaligo at pagpapatulog sa mga bata ay trabaho ko pa rin. Si Marco at Maricel
Pagkatapos kumain, ay diretsyo na sa kani-kanilang silid para manood ng TV o mag-cellphone. Kapag natapos ko na ang lahat, pasado 10:00 na ng gabi. 10 taon nang ganito ang buhay ko. Noong una, inisip ko na natural lang ito para sa pamilya. Naisip ko na dahil nagtatrabaho rin ang manugang ko, tama lang na tulungan ko siya. Pero habang lumilipas ang panahon, nagsimula akong makaramdam na may mali. Ang pagtrato sa akin ni Maricel ay unti-unting naging parang obligasyon ko na ang lahat. Ma, pakigawa naman po kami ng sandwich bukas ng umaga. May outing po kasi kami sa office. Ma, napadala niyo na po ba sa laundry yung bestida ko? Ma, nabayaran niyo na po yung tuition ni Paulo, di ba? Lahat ay iniuutos na parang natural lang. Hindi ko na matandaan kung kailan ako huling nakarinig ng salitang salamat. Pero tiniis ko. Para sa mga apo ko, inisip kong kailangan naming maging isang masayang pamilya. Pero ang nangyari noong nakaraang buwan, habang papalapit ang ika-70 kaarawan ko, ay tunay na nakakagulat. September 15 ang birthday ko. 1 linggo bago pa, pasimple akong umaasa. Sigurado akong tatawag ang anak kong si Ana mula sa Canada at ang pamilya ni Marco ay maghahanda ng kahit maliit na salo-salo. Pero dumating ang mismong araw ng kaarawan ko, walang sino man ang bumanggit. Gaya ng dati, naghanda ako ng almusal, mag-isang nananghalian at nagluto ng hapunan, pero lahat sila ay nagkunwaring walang alam. Hindi ko na natiis. Kaya sa oras ng hapunan, dahan-dahan kong sinabi, birthday ko pala ngayon. Alam niyo ba kung ano ang isinagot ni Maricel? Ay oo nga po pala. Pero ma, sa panahon ngayon, sino pa po ba ang nagse-celebrate ng 70th birthday? Iba na po ang panahon ngayon. Hindi ko naman hinihiling na magkaroon ng malaking handaan, pero ganoon na agad ang sinabi niya. Sumang-ayon pa ang anak kong si Marco. Tama si Maricel, ma. Mas maganda ngayon yung simple lang. Ang simple lang pala ay nangangahulugang wala talagang gagawin. Pero sa huli, nag-alok din ang manugang ko na parang napipilitan lang. Sige po, sa weekend, kumain na lang tayo sa labas kasama ang mga bata. Doon na lang sa Samgyupsal sa kanto. Masarap naman yung karne doon at gusto ng mga bata. Sa Samgyupsal na lang daw. Ang 70 taon kong buhay ay doon lang sa isang kainan, sa kanto tatapusin at para pa sa mga bata. Naramdaman kong uminit ang dibdib ko pero pinigilan ko ang sarili ko. Inisip ko na dapat pa rin akong magpasalamat dahil maglalaan sila ng oras para sa akin. Dumating ang weekend. Pagdating namin sa Samgyupsal at pagkaupo, ito agad ang sinabi ni Maricel. "Oh mga anak, birthday ni Lola kaya kumain kayo ng marami. Pero wag masyadong madami ang order in ha? Si Lola ang magbabayad. Ako raw ang magbabayad. Birthday ko, pero ako ang magbabayad." At sinabi niya iyon sa harap ng mga bata na parang natural lang. Kahit habang kumakain, sa mga bata lang siya nakatuon at wala siyang pakialam sa akin. "Paulo, kumain ka pa ng karne. Angela, gusto mo pa ng soft drinks?" Ako, na siyang may kaarawan, ay parang hangin lang. Pag-uwi namin, wala pa ring espesyal. Walang cake, walang happy birthday song, at lalong walang regalo. Isang ordinaryong Sabado lang. Noong gabing iyon, habang nakahiga sa kama, umiyak ako. Ito ba talaga ang 70th birthday na pinangarap ko? Pagkatapos ng 10 taon na paglilingkod na parang katulong sa pamilyang ito, ganito lang ba talaga kasimple ang kaarawan ko? Kinabukasan, gaya ng dati, gumising ako ng 5:00 para maghanda ng almusal, pero may isang bahagi sa puso ko na nanatiling malungkot. At ang sinabi pa ni Maricel bago pumasok sa trabaho ay lalong nakasakit. "Ma, nasaan na po yung resibo sa kinainan natin kahapon? Kailangan ko po para sa listahan ng gastos." Ang gastos sa birthday ko, isusulat pa niya sa listahan ng budget at perang galing pa sa akin. Nang tanghali, habang mag-isa akong kumakain, biglang tumawag ang anak kong si Ana mula sa Canada. "Ma, happy 70th birthday. Hindi na ako tumawag kahapon kasi alam kong kasama mo sina Marco." "Salamat, anak.
Teka ma, may problema po ba? Wala anak. Salamat sa tawag mo. Sige po ma, uuwi kami diyan kasama ang mga bata sa lalong madaling panahon. Hintayin niyo lang po kami. Sige, anak. Tumawag ka kapag pauwi na kayo at ibinaba ko na ang telepono. Hindi ko masabi kay Ana ang lahat. Sa ugali niya, kapag nalaman niya ang sitwasyon, siguradong sasakay siya agad ng eroplano pabalik ng Pilipinas. Ang katotohanan para akong kasambahay araw-araw na hindi man lang ako nakakarinig ng salamat at ang allowance ko ay napupunta lang sa mga gastusin ng mga apo ko. At ang 70 kaarawan ko ay ginanap sa isang samgyupsal kung saan ako pa ang pinagbayad at binaliwala. Ngunit pagkaraan ng ilang araw, isang mas nakakagulat na balita ang dumating. Huwebes ng gabi iyon. Pagdating ni Maricel, tuwang-tuwa siyang nagsalita. Ma, may good news po ako. Anong balita? Yung 72nd birthday po ng mama sa susunod na buwan. At nagpasya po kaming buong pamilya na magbakasyon sa El Nido, Palawan. Bakasyon sa Palawan. Opo, 7 araw at sa 6 na gabi. Sobrang excited na po ako. Kasi noong 70th birthday ni Mama, sa Tagaytay lang kami nakapunta kaya medyo nalungkot siya. Hindi pa raw kasi siya nakakapunta sa isang luxury resort. Gulat na gulat akong nagtanong, kung ganoon, kasama ba ako? Biglang nagbago ang itsura ni Maricel. Ay ma, kayo po. Dito na lang po muna kayo sa bahay para makapagpahinga. Magandang pagkakataon po ito para magkaroon kayo ng me time. Me time daw. Ang 72nd birthday ng nanay niya ay sa El Nido, Palawan. Pero ako, iiwan lang sa bahay. Paano ang gastos? Huwag po kayong mag-alala ma. Kami na po ang bahala sa lahat. Nang marinig ko iyon, parang nablangko ang isip ko. Ang 70th birthday ko, sa isang samgyupsal lang at ako pa ang pinagbayad. Pero ang nanay niya, hindi man 70th birthday, ay may bakasyon sa Palawan at hindi pa ako kasama. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Paano nangyari ang ganitong diskriminasyon? Parehong milestone birthday, pero bakit ganito kalaki ang pagkakaiba? Ang 10 taon ko bang paglilingkod sa pamilyang ito ay walang halaga. Kinabukasan, habang naghahanda si Maricel para pumasok, isa pang masakit na salita ang binitiwan niya. Ma, medyo magiging busy po kami sa paghahanda para sa Palawan trip. Kailangan pa naming mag-shopping at mag-impake. Pero dahil medyo malaki po ang gastos sa biyahe, kailangan po naming bawasan ang budget ngayong buwan. Baka po bawasan muna namin pansamantala ang allowance nyo. Bawasan daw ang allowance ko para makalikom ng pondo para sa bakasyon nila kasama ang pamilya niya. Magkano ang ibabawas? Mga 3,000 po. Ibabalik din po namin sa dati pagkatapos ng biyahe. Mula 10,000, gagawin na lang 7,000. At ito ay habang sila ay nagbabakasyon sa Palawan nang hindi ako kasama. Sa sandaling iyon, naramdaman kong may pumutok sa loob ko. Lumampas na ito sa hangganan ng aking pagtitiis. 10 taon akong nagtiis na parang katulong, pero ngayon hindi ko na kaya. Pagkaalis ni Maricel, umupo akong mag-isa sa kusina at umiyak. Pamilya ba talaga ito? Ano ang ginawa kong mali para tratuhin ng ganito? Noong sandaling iyon, gusto ko na namang tawagan si Ana. Ano kaya ang sasabihin ng anak ko kapag nalaman niya ito? Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Nang hapong iyon, gumawa ako ng isang mahalagang desisyon. Isang desisyon na hindi na ako mabubuhay ng ganito. 3:00 ng hapon, dahil hindi ko na kaya, tinawagan ko ang anak kong si Ana sa Canada. Gabi na doon, pero kailangan kong sabihin sa kanya. Hello Ana? Ma? May problema po ba? Bakit po ganyan ang boses nyo? Ana, anak, hindi ko na kaya. Sasabog na ang dibdib ko. Umiiyak kong ikinuwento ang tungkol sa plano ni Maricel na magbakasyon sa Palawan para sa birthday ng nanay niya kung saan hindi ako kasama. At ang 70th birthday ko na sa samgyupsal lang ginanap at ako pa ang nagbayad at ngayon ay babawasan pa ang allowance ko.
Narinig ko ang mabigat na paghinga ni Ana sa kabilang linya. Ma, ano pong sabi niyo? Magbabakasyon daw sila sa Palawan para sa birthday ng nanay niya. Pero ako, dito lang daw sa bahay mag-isa. Baliw na sila, mga baliw, sumigaw si Ana. 10 taon na siya sa Canada, pero ngayon ko lang narinig ang ganitong galit sa boses niya. Ang 70th birthday niyo, sa samgyupsal lang at sa pera niyo pa, tapos ngayon may Palawan trip para sa nanay niya. Oo anak, hindi ko na maintindihan. Wala pong dapat intindihin diyan ma, hindi yan gawain ng matinong tao. Lalong lumakas ang boses ni Ana. At babawasan pa ang allowance nyo. Oo, gagawin na lang daw 7,000. Para makapagbakasyon sa Palawan, gagalawin pa ang allowance ng biyenan? Grabe, natahimik si Ana ng sandali, parang hindi makapagsalita sa galit. Ma, hindi na po kayo pwedeng magtiis, pero pamilya pa rin tayo. Anong pamilya ma? Ano po ba ang tingin nila sa inyo? Sumabog si Ana. 10 taon kayong nagsilbi na parang katulong para itaguyod ang pamilyang yan, tapos ito ang igaganti nila. Pero nandyan ang mga apo ko. Anong kinalaman ng mga apo nyo? Sa tingin nyo po ba magandang ehemplo sa mga bata na ganyan tratuhin ang lola nila? Tumama sa akin ang sinabi ni Ana. Baka nga natututunan na ng mga bata na natural lang na tratuhin ang lola nila ng ganito. Ma, please, gumising na po kayo. Hindi na po kayo pwedeng mabuhay ng ganyan. Ano ang dapat kong gawin? Nag-isip si Ana sandali at sinabi sa isang matatag na boses, Ma, ibenta niyo yung bahay. Ano? Ibenta niyo po yung bahay. Nakapangalan naman po sa inyo yan, di ba? Tama. Bago pumanaw ang asawa ko, inayos na niya ang lahat at inilipat sa pangalan ko ang bahay. Kung ibebenta ko, saan ako titira? Ma, lumipat po kayo sa Tagaytay. Dito po sa amin. Sa Tagaytay, yung lolo ng asawa ko ay taga Batangas at may maliit na bahay po sila sa Tagaytay. Bakante po iyon ngayon. Pwede po kayong tumira doon. Alam kong may bahay sila sa Tagaytay, pero hindi ko naisip na tumira doon. Paano ako mabubuhay doon? Ma, kapag naibenta nyo yung bahay sa Quezon City, sobra-sobra pa po yan para mabuhay kayo ng komportable sa Tagaytay. At saka, ilang beses din po akong umuuwi sa isang taon, kaya madalas tayong magkikita. Pero paano sina Marco at ang mga bata? Huwag po kayong mag-alala sa kanila. Matututo silang mabuhay nang wala kayo. Kailangan nilang maranasan kung gaano sila nakadepende sa inyo. Ramdam ko ang determinasyon sa boses ni Ana. Ma, sa mismong araw na umalis sila papuntang Palawan, ilagay niyo agad sa rush sale ang bahay. Bakit biglaan? Kailangan pong biglaan. Kapag nalaman nila ng maaga, pipigilan po nila kayo. Naisip ko, tama siya. Kung malalaman ni Maricel, siguradong hindi siya papayag. Kapag rush sale, mabilis yang mabebenta. Maganda ang presyo ng real estate ngayon. Pero si Marco naman po, hindi nakikinig sa inyo, di ba? Laging panig sa asawa niya. Tama rin iyon. Sa 10 taon, laging sa asawa niya kumakampi si Marco. Ano man ang sabihin ko, laging ang dahilan niya ay pagod din si Maricel sa trabaho. Ma, ito na po ang huling pagkakataon niyo para mabuhay kayo ng may dignidad. Mahigit 1 oras kaming nag-usap ni Ana. Ibinigay niya ang lahat ng detalye, mula sa sitwasyon ng bahay sa Tagaytay hanggang sa proseso ng rush sale. Ma, aalamin ko po ngayon din ang presyo ng bahay. Tatawag po ako bukas para sabihin ang mga detalye. Salamat, anak. Wala po yun. Ako po dapat ang humingi ng tawad dahil hindi ko po ito ginawa ng mas maaga. Pagkababa ng telepono, kakaiba ang pakiramdam ko. May takot pero mayroon ding ginhawa. Sa wakas, pakiramdam ko ay may magagawa na ako. Kinabukasan, tumawag si Ana. Ma, nalaman ko na po ang presyo. Ang bahay niyo po ay nagkakahalaga ng mga 15 milyon ngayon. 15 milyon. Ang bahay na binili ng asawa ko, 20 taon na, ang nakalipas sa halagang 15 piso ay ganito na kalaki ang halaga.
Kapag inilagay niyo po sa rush sale, mabebenta yan ng mga 13 million na binmilyon. Sapat na iyon para mabuhay ako ng komportable sa Tagaytay. At kailangan niyo po ng mapagkakatiwalaang real estate agent. Ibinigay sa akin ni Ana ang impormasyon na nahanap niya online. Isang malaking real estate office malapit sa amin. Kailan po ang alis nila papuntang Palawan? Sa susunod na Martes. Kung ganoon, sa Martes ng umaga, pagkaalis pagkaalis nila, pumunta na po kayo agad sa broker. Si anak. At dahan-dahan na po kayong mag-impake ng mga gamit nyo. Baka kailanganin nyong umalis agad. Namangha ako sa plano ni Ana. 10 taon sa Canada, pero naisip niya ang lahat ng ito. Mula noong araw na iyon, nagsimula akong maghanda ng palihim. Inuna ko ang mahahalagang dokumento, titulo ng bahay, mga ID, passbook at iba pa. Ang mga personal kong gamit ay unti-unti kong inilagay sa mga kahon at itinago sa bodega. Mabuti na lang, abala sina Maricel at Marco sa paghahanda para sa kanilang Palawan trip, kaya wala silang pakialam sa ginagawa ko. Araw-araw, lumalabas si Maricel para mamili ng mga gamit para sa biyahe. Swimsuit, sunglasses, sunblock, mga bagong maleta. Lahat bago. Ang ganda raw po ng panahon sa Palawan. Magpapadala po ako ng maraming pictures. Sinasabi niya ito ng walang kahihiyan kahit hindi ako kasama. Lalo akong naging determinado. Si Marco naman ay nag-file ng leave para makatulong sa paghahanda. Habang wala po kami, baka mainip kayo, pero magandang pagkakataon po ito para makapagpahinga kayo. Makapagpahinga raw. 10 taon akong hindi nagpahinga sa pag-aasikaso sa bahay na ito. Pati ang mga bata, puro Palawan ang bukang bibig. Lola, magsiswimming po kami sa dagat. Lola, kakain po kami ng maraming masasarap na pagkain doon. Ako lang ang hindi kasama sa kanilang kasiyahan. Habang pinapanood ko sila, lalong tumibay ang aking desisyon. Linggo ng gabi, huling araw ng pamimili ni Maricel. Nabili na po namin lahat, pati yung regalo para kay Mama. Isang designer bag at makeup set. Sa nanay niya, may designer na regalo. Pero sa akin, noong birthday ko, wala man lang. At marami pa po kaming bibilhin doon. Sa perang tinipid mula sa allowance ko, magpapakasasa pa sila sa shopping. Pasensya na po talaga. Gusto ko po sana kayong isama, pero masyadong malaki ang gastos. Kasungalingan. Kung talagang gusto niya, sa simula pa lang ng plano, ako na dapat ang una niyang inisip. Okay lang, magsaya kayo doon. Salamat po. Pag-uwi po namin, ibibili rin po namin kayo ng magandang pasalubong. Lunes, bisperas ng kanilang pag-alis. Ang buong bahay ay puno ng mga maleta at gamit. Buong araw si Maricel na nag-iimpake. 3 sunblock. Sapat na po kaya? Bagay po ba tong bestida na to sa Palawan? Panay ang tanong niya, pero wala man lang konsiderasyon para sa akin. Sa hapunan, sinabi ni Marco, bukas po ng umaga, 6:00, darating yung Grab. Kailangan po naming umalis ng maaga. Alam ko. Nag-aalala po kami na mag-isa kayo dito, pero magpahinga po kayong mabuti. Kung nag-aalala, bakit iiwan akong mag-isa? Noong gabing iyon, halos hindi ako nakatulog. Hindi ako makapaniwala na bukas, pagkaalis nila, pupunta ako sa real estate agent para ibenta ang bahay. Kaya ko ba talagang gawin ito? 3:00 ng madaling araw, nag-text ako kay Ana. Ana, anak, natatakot ako. Tama ba talaga? Tong gagawin ko. 5:00 pa lang doon, pero agad siyang sumagot. Kailangan niyo pong gawin. Wala po kayong ginawang masama. Lakasan niyo po ang loob niyo. Baka ako ang maging masama sa paningin nila. Hindi po kayo masama, Sobra lang po kayong naging mabait. Panahon na para maging matatag kayo. Dahil sa mga salita ni Ana, medyo tumibay ang loob ko. 4:40 ng umaga, mas maaga ng 30 minuto, bumangon ako at naghanda ng almusal. Dahil maaaring ito na ang huling almusal, mas naging espesyal ang paghahanda ko. Eksaktong 6:00,
Dumating ang sasakyan. Lumabas sila ng bahay. Hila-hila ang 3 malalaking maleta. Ma, alis na po kami. Bye-bye, Lola. Ma, mag-ingat po kayo. Lahat sila ay masayang nagpaalam at umalis. Iniwan akong mag-isa mula sa bintana sa 2nd palapag. Pinanood ko ang paglayo ng sasakyan. Ngayon, ramdam ko na talagang mag-isa na lang ako. Nagantay ako hanggang alas 7. Oras na yon para makarating sila sa Naya at mag-check-in, ang punto kung saan wala ng atrasan. 7:30 ng umaga, kinuha ko ang aking bag at umalis. Dala ko ang lahat ng dokumento at selyo. Naglakad ako papunta sa malaking real estate office na 10 minuto lang ang layo. Sarado pa, kaya naghintay ako sa isang coffee shop sa malapit. Habang umiinom ng kape, nanginginig pa rin ako. Tama ba talaga itong gagawin ko? Pero kapag naiisip ko ang huling 10 taon, lumalakas ang loob ko. Eksaktong alas 9, nagbukas ang opisina. Huminga ako ng malalim at pumasok. Good morning. Gusto ko sanang ilagay sa rush sale ang bahay ko. Isang batang lalaki ang sumalubong sa akin. Tuloy po kayo. Maupo po kayo. Saang property po ito? Nang sabihin ko ang address, nanlaki ang mga mata niya. Sa subdivision na. Yan po, magandang lugar po. Sabi niyo po, rush sale? May dahilan po ba? Personal na dahilan. Kailangan ko nang maibenta agad. Sumasang-ayon po ba ang pamilya niyo? Nasa pangalan ko ang bahay. Ipinakita ko ang titulo at tumango siya. Alam niyo po ba kung magkano ang market value? Narinig ko, mga 15 milyon daw. Tama po. Kung rush sale, mabebenta po yan ng mga 13 to 13.5 million. Gusto kong maibenta agad sa 13 milyon. Kung ganoon po, siguradong maraming tatawag agad pagka-post natin. May mga cash buyer din po na naghahanap. Cash buyer? Mas mabilis pala. Kailan po kaya posibleng magkaroon ng deal? Pinakamabilis po. Baka sa loob ng linggong ito. Talagang gusto niyo po bang maibenta agad? Oo, kailangan. Nang hapong iyon, na-i-post na sa mga website ang bahay namin. Dahil mas mababa ng 2 milyon sa market price, sunod-sunod daw ang tawag. Miyerkules ng umaga, tumawag ang ahente. Ma'am Elena, mayroon pong interesadong buyer. Cash ng 1 milyon. Pwede po ba kayong makipagkontrata ngayong hapon? Oo, pwede. Sige po, alas 2, dito na lang po sa opisina. Dumating na ang araw ng pirmahan. Kinakabahan ako, pero wala akong pagsisisi. Alas 2 ng hapon, nakilala ko ang buyer. Isang lalaki na nasa mid-40s, mukhang negosyante. Hello po, ako po si Mr. Reyes. Elena Cruz po. May dahilan po ba kung bakit rush sale? Wala naman pong problema sa bahay, di ba? Wala. Personal na dahilan lang po. Sinabi ng buyer na kaya niyang bayaran ang 13 milyon agad. 1 oras din ang inabot ng pagpirma sa kontrata. Sa sandaling pumirma ako at nagselyo, doon ko naramdaman na totoo na ito. Ang bahay na tinirhan ko ng 20 taon ay hindi na sa akin. Hanggang kailan po namin kailangang lumipat? Bigyan po namin kayo ng 2 linggo. Sipo, pagkatapos ng 2 linggo, ibibigay na po namin ang susi. Pag-uwi ko sa bahay, sobrang tahimik. Habang nakaupo mag-isa, parang pelikulang nag-flashback ang huling 10 taon. Noong gabing iyon, tinawagan ko si Ana. Ana, anak, nagawa ko na. Naibenta ko na ang bahay. Ma, talaga po, kamusta? 13 milyon, cash. Napirmahan ko na ang kontrata. Grabe ma, ang galing niyo po. Ang tuwa sa boses ni Ana ay nagbigay sa akin ng kumpirmasyon na tama ang ginawa ko. Pupunta na po ba kayo sa Tagaytay? Oo. Sa loob ng 2 linggo, aayusin ko ang lahat at aalis na ako. Proud na proud po ako sa inyo, ma. Sa wakas, naging matatag na rin kayo. Pero biglang bumukas ang pinto sa harap. May pumasok. Ana, teka, may tao. Tatawag ako ulit. Paglabas ko, nakatayo si Marco sa pinto, may dalang maliit na bag.
Ma, bakit po parang gulat na gulat kayo? Hindi ba dapat nasa Palawan ka ngayon? Na-delay po yung flight. Bukas na po ng madaling araw ang alis. Bumalik lang po ako para kumuha ng ilang gamit. Na-delay pala ng isang araw ang biyahe nila. Ibig sabihin, hindi pa niya alam na naibenta ko na ang bahay. Habang papasok sa kwarto, sinabi ni Marco, "Ma, kamusta po mag-isa? Hindi po ba kayo naiinip?" "Okay lang ako. Bukas po, sigurado nang aalis kami. Magkikita po tayo pagkatapos ng isang linggo." Mga 30 minuto lang si Marco at umalis na ulit. Kinabahan ako. Paano kung nalaman niya? Pero tapos na ang kontrata. Wala nang atrasan. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Bukas, aalis na talaga sila at maiiwan akong mag-isa. At pagkatapos ng isang linggo, pagbalik nila, hindi ko maisip kung ano ang mangyayari. Huwebes. Kung umalis sila ng Martes, pangatlong araw na nila sa Palawan, sinimulan ko ng ayusin ang mga gamit. Inimpake ko lahat ng dadalhin ko, mga 15 kahon lahat. Sunod, ang mga muebles. Karamihan ay iiwan ko na. Pero ang aparador na gamit namin ng asawa ko, gusto kong dalhin 40 taon na iyon. Tumawag ako sa isang tracking service para ipa-deliver ito sa Tagaytay. Biyernes ng umaga, isang hindi inaasahang tawag ang natanggap ko, ang nanay ni Maricel. "Hello, Balay?" "Hello po." "Salamat kay Maricel. Ang saya-saya namin dito sa Palawan. Dahil sa inyo, naging maganda itong biyahe. Dahil sa akin, ano ang ginawa ko? Pero hindi po pala kayo nakasama. May inaasikaso lang po sa bahay." "Ah, ganoon po ba? Nalaman ko lang po na para pala sa 70th birthday niyo itong biyahe." Doon ko nalaman. Nagsinungaling pala si Maricel sa nanay niya. "Noong 70th birthday niyo kasi, sa Tagaytay lang tayo nakapunta, kaya laging sinasabi ni Maricel na babawi siya. Kaya sobrang thankful ako na dinala niya ako sa Palawan." Hindi alam ng nanay niya ang totoo. "Sa susunod po, sana makasama na kayo." "Opo." Pagkababa ng telepono, lalo akong nagalit. Nagsinungaling pa siya para lang hindi ako isama. Sabado, 4 na araw na lang bago sila bumalik. Miyerkules ng gabi ang dating nila. Nilakad ko ang buong paligid. Ang lugar na tinirhan ko ng 30 taon. "Lola Elena, saan po punta nyo?" Tanong ng may-ari ng sari-sari store. "Naglalakad-lakad lang. Hindi ko po nakikita yung manugang at mga apo nyo. Nagbakasyon." "Ah, ganoon po ba? Hindi po kayo sumama? Kailangan may magbantay ng bahay." Kakaiba ang tingin ng tindera. Sigurado akong iniisip niya na ang sama naman na iniwan ang biyenan. Linggo, huling paghahanda. Nilinis ko ang ref. Tinapon ang lahat ng natirang pagkain. Pagkatapos, tumawag ako sa Meralco at Maynilad. "Hanggang ngayong buwan na lang po. Pakiputol na po sa susunod na buwan." Lunes ng gabi, tumawag si Ana. "Ma, sa Martes po ng gabi ang dating ko sa Tagaytay." "Talaga? Isang araw bago ako dumating." "Opo, sinadya ko po. Hihintayin ko po kayo sa bus terminal." "Salamat, anak." "Ma, tapos na po ang lahat. Bagong simula na po ito." Martes, nagsulat ako ng huling sulat. Para kay Marco, Maricel at sa mga apo ko. "Marco, Maricel, aalis na ang mama. Gusto ko sanang sabihin na salamat sa 10 taon, pero sa totoo lang, hindi ko iyon maramdaman. Pakiramdam ko, hindi ako pamilya kundi isang libreng katulong." Habang nagsasaya kayo sa Palawan, nagpasya akong magsimula ng bagong buhay. Naibenta ko na ang bahay at pupunta na ako sa Tagaytay. "Huwag na kayong tumawag. Mabuhay na tayo ng kanya-kanya," sabi ng bagong may-ari. "Lilipat sila pagkatapos ng 2 linggo, kaya siguraduhin yung mailabas ang mga gamit nyo." "Salamat sa lahat." "Mama," inilagay ko ang sulat sa mesa at nilibot ang tingin sa bahay. 30 taon ng alaala pero wala na akong panghihinayang. Miyerkules, 4 ng umaga, dala ang huling bagahe, umalis ako. Kailangan kong makarating sa Tagaytay bago sila dumating. Sumakay ako ng taxi papuntang bus terminal. "Lola,
Ang aga niyo pong aalis. Saan po ang punta? Tanong ng driver. Lilipat na ako sa Tagaytay. Kasama po ang pamilya. Hindi. Mag-isa lang. Mag-isa po? Sa edad niyo? Mula ngayon, mag-isa na lang akong mamumuhay. Kakaiba ang tingin sa akin ng driver na para bang alam niyang may malalim akong pinagdadaanan. Sa bus, habang papalayong tanaw ang Maynila, pakiramdam ko ay lumiliit din ang 10 taon ng aking sama ng loob. Pagdating ko sa Tagaytay, sinalubong ako ng malamig na hangin. Sa pagbaba ko ng bus, isang pamilyar na mukha ang nakita ko, si Ana. Ma! Tumakbo si Ana at niyakap ako ng mahigpit. Bigla siyang nagsimulang umiyak sa balikat ko. Ma, ang hirap po siguro ng pinagdaanan niyo. Ana, 10 taon ma. 10 taon kayong nagtiis. Gaano po kasakit yun? Ang mga luha niya ay bumasa sa balikat ko. Napaiyak na rin ako. Sorry po ma, dapat noon pa ako kumilos. Ginamit ko pang dahilan na nasa malayo ako. Okay lang, anak. Hindi po okay. Habang kayo po ay parang katulong, ako ay komportable sa Canada. Matagal umiyak si Ana. Pinagtitinginan kami ng mga tao pero wala kaming pakialam. Ito ang unang pagkakataon sa 10 taon na may nakaramdam at nakaintindi sa sakit na dinanas ko. Gaano po kayo kalungkot? Gaano po kabigat ang loob nyo? Patuloy na sabi ni Ana. Okay na Ana, malaya na ako. Opo ma, mula ngayon buhay nyo na po ang susundin nyo. Tutulungan ko po kayo. Pinunasan ni Ana ang kanyang mga luha. Halika na po ma, ako na po sa mga gamit. Habang nasa sasakyan, pinagmamasdan ko ang tanawin ng Tagaytay. Ma, magugustuhan niyo po yung bahay. Nilinis ko na po lahat. Talaga? Opo. At pinuno ko na rin po yung ref ng mga paborito niyo. Dumating kami sa isang maliit pero magandang bahay malapit sa isang hardin. May 2 palapag, may garden at tanaw ang lawa. Wow, ang ganda! Kinausap ko po si Lolo para dito kayo patirahin. Pagpasok namin, sobrang linis. May mga pangunahing gamit na at may mga bulaklak pa na inihanda ni Ana. Ana, salamat. Ma, simula pa lang po ito. Mas magiging masaya pa po kayo. Muli na namang namuo ang luha sa mata ni Ana. Ma, dito po muna ako hanggang bukas. Samahan ko po muna kayo. Si anak. Magkasama naming inayos ang mga gamit. Ang tanghalian namin ay ang baon na inihanda ni Ana. Paborito niyong kaldereta ma. Kailan mo pa ito niluto? Kagabi po. Hapon. Naglakad kami sa tabing lawa. Ma, ang tapang niyo po. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Hindi po. Kayo po ang magaling. Sa edad na 70 nagawa niyo po ito. Umupo kami at pinanood ang lawa. Ma, mamayang gabi ang uwi ni na Marco, di ba? Oo, mga 7:00. Siguradong magugulat yon. Sigurado. Wala po kayong pagsisisi? Wala. Dapat noon ko pa ito ginawa. Noong gabing iyon, uminom kami ng wine ni Ana at nagkwentuhan. Inilabas ko ang lahat ng sama ng loob na kinimkim ko sa loob ng 10 taon. Ma, tapos na po talaga. Bagong simula na. Oo, bagong simula. Kinabukasan, bago umalis si Ana papuntang airport, sinabi niya, Ma, babalik po ako sa susunod na buwan. Kasama ko na ang pamilya ko. Sige, hihintayin ko kayo. Kapag tumawag po si Marco, huwag niyo pong sasagutin. Siya, nang maiwan akong mag-isa, hindi ako nalungkot. Sa halip, naramdaman ko ang kapayapaan. Miyerkules ng hapon, nagbabasa ako ng libro sa labas. Mga 7:00 ng gabi, nagsimulang mag-ring ang cellphone ko. Si Marco. Dumating na siguro sila sa NAIA. Hindi ko sinagot. Pagkatapos ng 10 minuto, tumawag ulit. Si Maricel naman, hindi ko rin sinagot. 8:00, 9:00, 10:00. Sunod-sunod ang tawag. Siguradong nakauwi na sila at nabasa ang sulat ko. Sunod-sunod din ang text. Ma, ano pong ibig sabihin nito? Ma'am, totoo po bang naibenta niyo na ang bahay?
Please po sagutin niyo ang tawag. Ma, kami po ang nagkamali. Nasaan po kayo? Please po, magkita tayo. Pinatay ko ang cellphone ko. Ayoko nang marinig ang mga boses nila noong gabing iyon. Habang umiinom ng wine at pinagmamasdan ang mga bituin sa Tagaytay, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Mahal, tama ba ang ginagawa ko? Sa wakas, nabubuhay na ako para sa sarili ko. Kinabukasan, kumuha ako ng bagong SIM card. Ang luma ay pinutol ko na. Kay Ana ko lang ibinigay ang bagong numero ko. Ma, tama po. Yan. Oo. Ngayon ko lang naramdaman na nabubuhay ako. Kamusta po sina Marco? Tawag sila ng tawag, hindi ko sinagot. Tama po yan. Buhay niyo na po yan ngayon. Lumipas ang unang linggo ko sa Tagaytay. Araw-araw, naglalakad ako sa umaga, nagluluto para sa sarili ko, nagbabasa at nag-aalaga ng hardin. 10 taon, ngayon lang ako nagkaroon ng oras para sa sarili ko. Pagkatapos ng 1 linggo, may balita mula sa Maynila, dala ni Ana. Nagmamadali raw sina Marco na humanap ng apartment na mauupahan. Si Maricel naman daw ay nag-leave sa trabaho para asikasuhin ang bahay at mga bata. Dasal nila yan, sabi ni Ana. Ngayon, malalaman nila kung paano mabuhay nang wala ka. Ganoon na nga. Pero ma, tawag pa rin ng tawag sa akin si Marco. Hinihingi ang number nyo. Huwag mong ibibigay. Siyempre po, hinding-hindi. Lumipas ang 1 buwan. Gaya ng pangako, dumating si Ana kasama ang kanyang pamilya. Tuwang-tuwa ako nang makita sila. Bienan, mukha po kayong bumata, sabi ng asawa ni Ana. Totoo, mas naging maganda ang kutis nyo at mas masaya ang itsura nyo. Totoo iyon. Nang mawala ang stress, gumaan ang pakiramdam ko. Lola, ang ganda po dito, sabi ng anak ni Ana. Gusto mo? Mamasyal tayo? Opo. 1 linggo kaming magkakasama. Namasyal, kumain at nagkwentuhan. Ma, mukha na po kayong masaya. Oo anak, sobrang saya. Dapat po laging ganyan. Ang buhay nyo ay sa inyo. Pagkaalis ni Kuna, lalo akong nasanay sa buhay sa Tagaytay. Nagkaroon ako ng mga kaibigan, mga kasama sa Senior Citizens Association at nagsimula ng mga bagong hobby. Nag-aral akong magpinta at mag-yoga. Taga Maynila po pala kayo? Tanong ng isang kaklase ko sa yoga. Oo, pero taga-Tagaytay na ako ngayon. Mag-isa lang po kayo? Oh, wow, ang galing nyo naman. Ang tatag nyo, matatag. Ang sarap pakinggan ng salitang iyon. 10 taon, ngayon ko lang ulit narinig. Isang araw, may dumating na registered mail. Galing kay Marco. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang address ko. Nag-alinlangan ako, pero binuksan ko rin. Ma, patawad po. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano kayo nahirapan. Si Maricel po, nagsisisi na rin. Hinahanap po kayo ng mga bata. Please po, magkita tayo. Patawarin niyo po kami. Marco, matagal kong pinag-isipan ang sulat. Dapat ko ba silang patawarin? Dapat ba kaming maging pamilya ulit? Pero buo na ang desisyon ko. Sumulat ako ng sagot. Marco, natanggap ko ang sulat mo. Pero wala na akong balak bumalik. Sapat na ang 10 taon. Mabuhay na tayo ng kanya-kanya. Maging maayos sana kayo dyan. Ako rin, mabubuhay na para sa sarili ko. Huwag ka nang sumulat ulit. Mama, pagkahulog ko ng sulat sa post office, gumaan ang pakiramdam ko. Sa wakas, naputol na ang koneksyon sa nakaraan. 3 buwan na ako sa Tagaytay. Parang naging ibang tao na ako. Araw-araw ay masaya at mapayapa. Isang hapon, habang naglalakad, nakakita ako ng bahaghari. Pagkatapos ng ulan, may bahaghari. Pagkatapos ng hirap, may ginhawa. Sabi ko sa sarili ko, tumunog ang cellphone ko. Si Ana. Ma, anong ginagawa niyo? Naglalakad. May bahaghari. Wow, picture po ma. Ma, sa susunod na buwan, uuwi na naman po ako. At may good news ako. Ano yun? Mukhang madidestino po sa Pilipinas ang asawa ko. Talaga? Opo. Kung ganoon, dito na po kami titira.
malapit sa inyo. Sobrang saya ko. Ang anak kong panganay, babalik na. Sa Tagaytay kayo titira? Opo, gusto rin po namin dito. Pagkababa ng telepono, muli kong tiningnan ang bahaghari. Napakaganda. Parang ang buhay ko, sa wakas, naging kasing ganda na rin ng bahaghari. 80 taong gulang. Para sa iba, huli na. Pero para sa akin, ito ang simula. Ang natitirang buhay ko ay para na lang sa akin. Hindi bilang manugang ng kung sino o ina ng kung sino, kundi bilang si Elena Cruz. Iyon ang pinakamagandang regalo na maibibigay ko sa aking sarili. Lumipas ang 6 na buwan ko sa Tagaytay. Naging ganap na akong taga rito. Naging kaibigan ko na ang mga lola sa aming lugar at tuwing hapon nagkakape kami at nagchitsismisan. Elena, magpapakulot ka na naman? Tanong ng kapitbahay kong si Aling Nena. Oo, at magpapakulay na rin. Ay, sakto. Sasabay ako. 10 taon, ngayon lang ulit ako nakapag-ayos ng buhok sa parlor. Sa Maynila, ako lang ang nagkukulay ng buhok ko. Walang oras, walang pera. Ang ganda ng kutis mo, Elena. Anong sikreto mo? Wala naman. Siguro dahil wala na akong stress. Sana all. Nang hapong iyon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating, si Maricel. 6 na buwan, hinanap niya ako hanggang Tagaytay. Nang makita ko siya sa gate, ayaw ko sanang pagbuksan, pero ginawa ko pa rin. Anong kailangan mo? Ma, patawad po. May gusto po akong sabihin. Namayat si Maricel. Wala na ang dating kumpiyansa at yabang. Pumasok siya at tiningnan ang paligid. Ang ganda po pala ng bahay niyo. Naupo kami. Matagal siyang hindi nagsalita. Ano ang sasabihin mo? Ma, patawad po talaga. Bigla siyang lumuhod. Anong ginagawa mo? Nagkamali po ako. 10 taon, trinato ko po kayo na parang katulong. Umiiyak siya. Nang mawala po kayo, doon ko nalaman kung gaano po kayo kahalaga. Ngayon mo pa sinasabi yan? Hirap na po kami. Araw-araw po kayong hinahanap ng mga bata. Nag-resign daw siya sa trabaho para asikasuhin ang bahay. Problema niyo na yan. Si Marco po, laging lasing. Medyo natinag ako, pero hindi ko ipinakita. Ma, please po, bumalik na kayo. Maricel, hindi mo ba talaga alam kung bakit ako umalis? Mahinahon kong sabi. 10 taon, hindi ako pamilya, libreng katulong lang. Ang birthday ko, sa samgyupsal lang at ako pa ang nagbayad. Pero ang nanay mo, may Palawan trip. Ako pa ang tinanggalan ng allowance. Hindi siya makatingin. Huwag ka nang umasa, Maricel. Mamumuhay na ako para sa sarili ko. 1 oras siyang nagmakaawa pero hindi nagbago ang isip ko. Sa huli, umalis din siya. Pagkaalis niya, natulala ako. Medyo naawa ako pero hindi ako pwedeng bumalik. Kung babalik ako, babalik lang kami sa dati. 1 linggo pagkatapos, si Marco naman ang dumating. Payat na payat at mukhang pagod. Umiiyak siyang humingi ng tawad. Alam ko po, pero gusto ko pa ring sabihin, nang mawala kayo ma, parang hindi na bahay ang bahay namin. Dahil 10 taon, sa akin niyo lahat ipinasa. Hinahanap po kayo ng mga bata. Masakit marinig, pero matatag ako. Marco, hindi ako babalik. Sapat na ang 10 taon. Kailangan ko ng mabuhay para sa sarili ko. Pwede po ba kaming dumalaw dito minsan? Wag na, matigas kong sabi. Tapusin na natin to para sa ikabubuti ng lahat. Umuwing bigo si Marco. Hindi ako nasaktan habang pinapanood siyang umalis. Buo na ang loob ko. Pagkatapos ng 1 buwan, bumalik na si Ana at ang kanyang pamilya sa Pilipinas. 20 minuto lang ang layo ng bahay nila sa akin. Ma, araw-araw na tayong magkikita. Talaga bang okay ka na, ma? Hindi ka na apektado kina Marco? Okay na ako. Mas gumaan pa nga ang pakiramdam ko. Sa unang anibersaryo ko sa Tagaytay, nagkaroon ako ng maliit na salo-salo. Inimbita ko ang mga bago kong kaibigan. Ang sarap mo palang magluto, Elena. Mukha ka talagang masaya, sabi ni Aling Nena. Hindi ka mukhang malungkot kahit mag-isa ka. Hindi ako malungkot.
malaya ako. Dumating ang isa pang sulat, galing sa apo kong si Paulo. Lola, miss na po kita. Hindi po masarap ang luto ni Mama. Gusto ko po ng ginagawa niyong adobo. Babait na po ako, Lola. Bumalik na po kayo. Love you, Paulo. Napaluha ako. Pero hindi ako pwedeng bumalik. Sumagot ako sa sulat. Paulo, apo, miss ka na rin ni Lola. Pero dito na titira si Lola. Maging mabait ka kay Mama at Papa. Paglaki mo, dalawin mo ako dito sa Tagaytay. Ipagluluto kita ng masarap na adobo. Lola, lumipas ang 2 taon. 72 na ako. Nasanay na ako sa buhay dito. Isang beses sa isang buwan, namamasyal kami ni na Ana. Di tulad ni na Marco, si Ana at ang pamilya niya ay tunay na nagmamahal at gumagalang sa akin. Isang araw, may balita si Ana. Ma, nag-divorce na raw po si na Marco. Nagulat ako, pero parang inaasahan ko na. Kung wala ako, hindi talaga aayos ang pamilya nila. Ang mga bata raw ay kay Marco. Sa 3 taon, nagbukas ako ng maliit na coffee shop. Kapihan ni Lola Elena. Mula sa hobby, naging negosyo. Naging sikat ito at dinadayo ng mga turista. Sa edad na 73, naging isang cafe owner ako. Isang araw, pumasok si Marco sa cafe. 3 taon, lalo siyang tumanda. Welcome po, bati ko. Umupo siya sa isang sulok. Pagkaalis niya, may iniwan siyang sulat. Ma, 3 taon na po. Masaya po akong makita kayong malusog at masaya. Ang ganda po ng cafe niyo. Pinagsisisihan ko po ang lahat. Hindi po ako humihingi ng tawad. Gusto ko lang pong malaman niyo na masaya ako para sa inyo. Lumalaki na pong mabuti sina Paulo at Angela. Kapag malaki na sila, pwede po ba silang dumalaw sa inyo? Marco. Pagkatapos ng 3 taon, nawala na ang galit. Isang payapang pakiramdam na lang ang natira. Lumipas ang 5 taon. 75 na ako. Isang araw, isang binata ang pumasok sa cafe. Pamilyar ang mukha. Hello po, kayo po ba si Lola Elena? Ako nga. Lola, si Paulo po ito. Si Paulo, ang maliit kong apo. College na. Paulo, ang laki mo na. Nag-aaral daw siya ng architecture. Pagkatapos ng graduation, gusto niya raw sa Tagaytay magtrabaho malapit sa akin. Lumipas ang 10 taon. 80 na ako. May cafe pa rin ako. Si Paulo, may sarili ng architecture firm sa Tagaytay. May asawa na at may anak. May apo na ako sa tuhod. Si Angela naman ay naging doktor sa Maynila at dumadalaw din. Si Marco, hindi ko na nakita, pero nababalitaan ko na lang kay Paulo. Iyon ang pinakamabuti para sa amin. Ma, ang galing nyo, sabi ni Ana. 80 na kayo, may cafe pa rin at ang lakas-lakas. Dahil sa'yo, yan, ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. 10 taon mula nang lumipat ako sa Tagaytay. Mula sa isang parang katulong na biyenan, naging isang cafe owner ako. Mula sa isang buhay na puno ng pagtitiis, naging malaya ako. Ang desisyon kong ibenta ang bahay 10 taon na ang nakalipas iyon ang pinakamagandang paghihiganti at regalo sa buhay ko. Ngayon, alam ko na, ang tunay na paghihiganti ay hindi ang pagsira sa iba, kundi ang pagiging masaya ng sarili mo. Si Lola Elena ay nagpatuloy sa pagpapatakbo ng kanyang cafe hanggang sa edad na 85. Namuhay siya ng masaya sa Tagaytay at payapang pumanaw sa edad na 92. Dumalo si Marco sa burol, ngunit hindi nangahas na umupo sa harap. Ang lugar na iyon ay para sa pamilya ni Ana na tunay na nag-alaga sa kanya. Ipinagpatuloy ni Paulo ang cafe at pinalitan ang pangalan nito ng Lola Elena's Cafe na hanggang ngayon ay bukas pa rin. Sa lahat ng nakikinig, huwag kayong sumuko dahil sa edad. Magkaroon kayo ng lakas ng loob para sa sarili ninyong kaligayahan. Ang buhay ninyo ay sa inyo. Kumusta ang kwento natin ngayon? Nakakaginhawa ba ang paghihiganti ni Lola Elena? Kung nasa parehong sitwasyon kayo, sana magkaroon din kayo ng lakas ng loob. Ang kaligayahan ay nililikha natin para sa ating sarili.
Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Hanggang sa susunod na kwento.